Honestly, I have to be very, I have to confess na alam ko maraming magtatampo, lalo na sa makasamahan namin sa media, because I cannot invite everyone. Firstly, hindi tayo magkakasya dito lahat. But what's important is, siguro there will always be a time na magkakasama-sama kaming lahat. And I promise that, awa ng Diyos, God willing, it's going to happen. What's this? Payagan lang ako nung nasa itaas ng Panginoong Diyos. Bigyan ako ng good health, continued blessings, lalo na po sa aking online show, TikTok with Aster Amoyo. I have to be very, very honest also, na nung sinimulan ko ang aking online talk show, I just wanted to do it, not for anything. Hindi po ako mayaman, simpleng tao lang po ako. Merely because I just wanted to do something during the pandemic. Alam naman natin lahat, di ba? Naka-lockdown. We were all locked in our homes. Hindi tayo makalabas. Ako kasi, sanay po ako na may ginagawa. Kinasa bahay ako, kinasa labas ako. I want to be busy with something. Let me just share this, no? I know this is my birthday, but I just wanted to let everybody know kung how I started my online show, TikTok with Aster Amoyo. Way back, almost 4 years ago. Ara was there. Naalala mo, Ara, yung launch ng Skyjet, direct flight from Manila to Palawan, di ba? San Jose, Palawan. I met this couple. Yung mag-asawang Jong at saka si Rai de la Vega. Makita ko sina Ara, sina Barbie Imperial, at saka ang daming celebrities doon. Nanghinayang ako na wala akong crew. Wala akong production team with me, except my personal camera. Nanghinayang ako sa crew. Gusto ko andito si Ara, gusto ko interviewin, andito si Barbie, andito yung iba pang celebrities. Parang chance ko na, because I was with them. Di ba? We had all the time. What I did was, I approached a friend, actually si Donji. Sabi ko, can I borrow your team? Ipinahiram sa akin. So, na-interview ko si Ara. Actually, dalawa lang kayo na-interview ko, si Ara at saka si Barbie Imperial. And then, months after, nagkaroon ng pandemic. Right? Nagkaroon ng pandemic. Luckily for me, I got the numbers of this couple. I just kept it with me. And then parang, I'm sorry may boredom, di ba? Na nasa loob tayo ng bahay. Ano kayong pwede kong gawin? Ano kayong pwedeng maging productive ka? Tinawagan ko yung mag-asawa. Sabi ko, would you like to team up with me? Kayo ang magiging production team ko. Sabi ko, solo flight ako magko-coordinate, ako talent coordinator, everything. Ako na yun. Lahat ng ibang aspeto, ako na yun. And then I also asked the assistance of my daughter based in Tokyo, si Ayla. So yun, ganun ka minimal lang aming team. So, sa maniwala kayo sa hindi, I started TikTok with Aster Amoyo in June. Actually, June kami nagpunang nag-taping, but the first upload was I started July 2020. Peak yun, di ba? Peak yun ng pandemic. And guess kung sino ang una kong in-interview. Since anak-anakan ko si Pops Fernandez, hindi siya lumalabas. But because of me, sabi niya, tita, you know that I don't go out. But because of him, hindi ako makahindi. Napalabas ko si Pops. Alam niyo, unang taping namin sa studio mismo ng Studio Manila, in Bikutan. Naka-lockdown yung mga, doon, grabe yung lugar na yun. I don't have a driver, syempre at that time. Ako lang nag-drive, ang daming pasikot-sikot, ang kikipot ng kalye, pinuntahan ko yun. Si Pops, nakatalukbong pa si Pops eh. So I won't forget that. So si Pops ang kauna-unahan ko pong in-interview. And then that propelled yung aking simpleng
talk, or rather online talk show. Doon po nagsimula ang TikTok with Aster Amoyo. So yung simpleng tatlo lang kami, and then I have this friend for a long time na hindi ko nakita, siguro maybe 3 decades, 30 years ago, hindi kami nakikita. We got reconnected, I'm referring to Mamu, Richie Ang. Fortunately, at that time, I was residing in one of the condos dito sa May Santolan. And then, nag-usap kami, nag-chat kami. Sabi niya, Tita A, sabi niya, why don't you do your interviews here in my place? Sabi ko, I'll take a look. Sige, I'll go. Sorry ha, senior citizen na po ako, pero lumalabas po ako. Na dapat, di ba, yung mga senior citizen dapat sa loob lang ng bahay. Pero ako po, I drive. Tapos pumupunta ako. Napalabas ko sina Pilita Corrales. Napalabas ko sina Carmen Soriano. Napalabas ko sina Glidel Mercado, yung mag-asawa. Napalabas ko si Teresa Loizaga, saka si Diego Loizaga, etc., etc., etc. So, never na naging problema ko. I know it was a big challenge on my part for them to come out or to go out of their respective homes. Diba? Pero napalabas ko po sila. At sa awa ng Diyos, nakasurvive po ang aking online show. Wala po akong, sabi ko nga, alam nyo, nung nagsisimula pa lang ako, yung mga pamangkin ko, they were my #1 supporters. They were my #1, uy, may isa ng subscriber. Uy, may 3 na. Uy, may 10 na. So, alam mo, hindi nyo lang alam yung nararamdaman ko at that time. I was so happy. Kasi alam ko parang may isa nang naniniwala. May nagsusubscribe na sa inyo. And I'm glad to announce to everyone, hopefully by next week, I promise, I already have 400,000 subscribers. And with about, pwede ba ayoko magmalaki kasi siyempre ang dami namang millions talaga mga subscribers eh. Pero sa akin kasi, yung konting nadadagdag, I feel so happy. Iba yung joy ang nararamdaman ko. With about 50 million views. Diba? So parang, ang dream ko, parang artista yun, diba, Ara? Pag gusto mong, ang pinaka-ultimate sa inyo yung magka-away. Diba? Ako, diba, marami sa atin dito nakatanggap na ng 100, pag 100K, ano na yun eh, silver. But the next is 1 million subscribers. So, ang layo ko pa po. Pero despite that, I know na very strong ang aking programa. Nararamdaman ko po yun, not only because of some people telling me, ang isa sa pinakamalakas kong market or audience is the US. Isa ang pinakamalakas dito, pero overseas ang napakalakas ng suporta. They don't subscribe, but they watch me regularly. Yun ang pinaka-importante, kaya awa ng Diyos, mataas ang views ko. Pero ang subs ko, kukonti pa. Kaya that's why I'm encouraging my friends, sana mag-subscribe kayo para maabot ko na po yung gold million mark. Diba? And I promise, awa ng Diyos, pag na-reach ko yung 1 million, we'll have another get-together. Yay! Diba? So yun lang. But anyway, kunento ko lang yun ng simple para at least main nyo lang kung paano ako nagsimula. It was not even planned. Hindi ko po yung plinano. Nagsimula lang po nga ito, sabi ko nga sa inyo na this was a product of the pandemic. So na naging productive siya. Now, I started to like it so much and ngayon parang kinarir ko na. Marami sa atin dito ang nagbablog. Karamihan ng mga kasamahan ko dito, are vloggers. Pero di ba, ang sarap ng pakiramdam, Jojo? Ang isa pang kinatutuwa ko rito, Morley Alinio. Alam mo si Morley, I've been telling him, you know, tita, idol kita, blah, 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 blah. Before kasi parang medyo mahina ang loob niya. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan, Morley. Go, 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 go. And luckily for him, ang taas-taas na ng malapit ka na mag 200,000. Di ba? Good luck, keep it up. Ang galing-galing ni Morley. I'm so happy for him kasi ang tagal na rin ang pinagsamahan namin. Yung unang talk show.
GMA Inside Showbiz with Astor. 1995, 96. So, isa po nun si Morley sa mga sa mga writers, right? Sa mga writers. So, meron kami nakaraan ni Morley. So, I'm so proud of him. Alam niyo sabihin ko, like, I think in this industry, isa na po ako sa pinaka, ayoko sabihin yung pinaka-old eh. Ako na yung isa sa pinaka-veteran na natitira in this business. Kaya that's why, habang kaya ko pa, I wanted to do my best. I wanted to share everything that I have with everyone. Small things, but it means a lot to everyone, di ba? I love my colleagues. I wanted, sabi ko nga, pero despite that, nagkakaroon pa rin tayo ng mga katampungan, meron hindi sabi nga nila, you cannot please everyone. Ang isa kong natutunan in this industry, I've been in this business more than half of my life. Love you, Tita Astor! I love you! Love you! Ay! Si MJ! Ayan, andyan si Maring Imelda Papin. Hindi nyo lang alam, I was the manager of Eva Eugenio before, at the peak of her career. Ang ka-rival ni Eva was of course Imelda Papin, but she is a bigger star. She's the concert queen, she's the jukebox queen, di ba? Siya talaga, pero despite that, kahit ano yun, di ba, sa amin walang naging problema eh. We are the best of friends. We are magkumari, inaanak ko yung anak niya. Inaanak ko rin ang anak ni Eva. Ganon ang friendship namin. Walang rivalry. Ang sabi nga ni Martin at saka ni Gary, di ba, ang mga nagsasabong, di ba, usually are the fans, di ba? Or the media, tayo. Tayo talagang gumagawa minsan ng mga intriga. Not necessarily intriga. Pero tayo nagsasabong, di ba, sa kanila. Pero sila, somehow, na-affectuhan. Di ba, because of these intrigues. Pero wala, kung tutusin, walang personal silang problema sa isa't isa. Ang isa ko pang dito, gusto kong i-acknowledge na napaka-loyal friend ko rin. She's also my beautiful kumare. She could have been the first Miss World. Miss Evangeline Pascual. Diba? Love you, Mare ko. Isa pa to na mahal ko. Alam niyo, isang tawag ko lang sa babaeng to. She's always there for me. She's actually ninang din to ni Ayla. Isa ito sa mga mahal na mahal natin in this industry. Kaya ko rin ito kinikwento kasi gusto ko ito malaman ng aking mga kasamahan. Kasi itong mga ito na nandito sa harapan ko, mga anak-anakan ko na eh. Mga anak-anakan ko na, kaya I saw them grow as well. Nandito lang ako, parang ako yung nanay-nanayan na nila talaga in this business. Kaya nga, nagpapasalamat po ako kasi like, inabutan ko kayo. Ang dami ko ng pinagdaanan in this world. Pero naandyan kayo, naabutan ko pa rin. Imagine, inabutan ko yung social media. Ba't kayo natawa? Ba't kayo natawa? Yung mga anak-anakan ko dito, ayan, si Janelle T. At saka si Anthony Davao, pamangkin po ito ni Ricky Davao, yung mga anak-anakan ko. Alam mo, si Jeffrey Hidalgo, si Patricia Javier, hindi ko sila personal na talent, hindi nila ako naging manager, pero ibang klase ang closeness namin. Diba? Mga anak-anakan ko rin to si Onin, of course si Alonso, Bulak, yung magtatay. Mabuti na lang hindi, hindi magkahit. Love you, anak. Love you, anak. Love you. I love you, anak. Diba? Pero, ang isa lang siguro na gusto ko lang mag-share sa lahat, lalo na sa mga kabataan, ito, nasa harapan ko nga, pinaka-importante ang pagiging matyaga, pasensyoso, at pakikisama. I think those are the secrets ng siguro kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako sa harapan nyo or kasama nyo pa rin ako. So, I think that's part, diba, Mayor Mamay, I love you. Alam mo, he flew in from Nunungan, diba? Lanao. Del Norte ba, Mayor? He just flew in this afternoon.
May isa pa dito na sobrang kararating lang din, galing sa ibang bansa ba, anak? Patricia Javier, I was not expecting her to arrive, but she's here. She's always here. Isa ito sa mahal na mahal ko, si Patricia Javier. And of course, may isa pa dito na parati lang late, pero mahal na mahal ko, baby ko. Diba? Belated happy birthday kay Ara. Alam nyo mga kaibigan, isa rin to na hindi nagbago ever since. Nasubaybayan ko ang karera nito. Birthday ni Ara kahapon, birthday ko ngayon, birthday bukas ni Juday. Ganun kami magkakasunod. Diba? So, and I'm so happy for you, Ara, and of course, Dave. Thank you so much also for showing up today, this evening. Janelle Tees, may anak-anakan. And of course, my family is here. Thank you so much sa inyong suporta. At isa pa na gusto kong i-share sa inyo. Alam nyo, ito ha, totoo ito.